Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Hello, hello! Good morning guys! So welcome to Prague! Yes guys, you heard it right. So we are here ngayon sa Prague, Czech Republic. And before anything else guys, kung bago ka lang guys sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and pakihita din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. So ngayon ay nakapatong kayo dyan, kung makikita nyo yan. Nakapatong kayo ngayon dyan sa isang table kasi andito tayo ngayon sa may airport. Dito na ako nag-start ng vlog kasi gusto ko lang. At saka tinatamad pa ako kanina kasi medyo maaga pa. So this is our second time or the second country that I visited twice. First is yung Italy on where we went to Milan twice. And this is the second city in Czech Republic na mabibisita din natin twice. So God is really good sa kanyang mga plans for us. And kasama ko ngayon si RM. Dalawa kami ngayon mag-travel. And hindi talaga ito kasama sa plano. Pero dahil dapat nasa Egypt kami ngayon, kasama namin si Diana, si Micah, tsaka si Jess. At nagkagulo-gulo, Micah, dahil sa'yo. So ngayon ay nagkawatak-watak kami guys. So kung nanonood mo sila Tita Joy, shout out Tita Joy. Unfortunately, hindi nyo makikita si Diana sa vlog na to. At hindi rin kami magkasama sa birthday niya kasi si Diana ay nasa Italy, sila Micah po ay nasa Egypt, at kami naman pong dalawa ay nasa Czech Republic, and then tatawid kami ng Vienna, Austria. Yes guys, you heard it right as well. Natatawid tayo ng Czech Republic kasi magkadikit lang yung Czech Republic at saka itong Vienna, Austria. So pupuntahan din natin siya. So we will be staying 2.5 days dito and 2.5 days sa Vienna. So, yun lang muna guys. Nag-start lang ako ng vlog. I-discuss ko naman sa inyo in detail. Then, I promise na itong mga travel natin this 2025 ay mas magiging informative. And aside from being informative, gusto ko rin na maging maayos siya kasi para masundan natin. So, yun lang talaga yung naging goal ko this year. Kailangan maging maayos yung vlogging natin. And we will put here yung kung saan tayo. Basta nagpa-pop up na lang. Mapapansin nyo naman yung changes. So, ikat ko naman muna dito yung vlog. Then, umpisahan natin sa pagbili natin ng ticket kapag nandito na tayo sa may ATM machine nila. So, ikat ko lang muna and then start tayo ulit kapag nandun na tayo sa may vending machine nila. Okay? Ayan guys, so nandito na tayo ngayon sa may bank, sa ATM nila. And papakita ko lang sa inyo quickly. So as you can see here, meron tayong dalawang option dyan. Either magwi-withdraw kayo with conversion na, i-convert nyo na yan sa pounds. Pero kapag sa Philippine peso. Pero if I were you guys, everything dapat amount ng pera nila. Yan. So ang wi-withdrawin natin is 1,000 Czech koruna. Kasi mostly naman dito guys, pwede yung mga tap. Pero since dahil eto, click natin siya. And then this one, confirm, better exchange rate, current offer, previous offer, 56. Kasi lugi, hindi ko alam kung ano mauubos ba natin siya Yung iwa 1.5 ko na, sige 1.5 na natin. Ayan. So, ayun. Yun lang yung masasabi ko lagi. Dapat yung pera nila, yung i-convert nyo. Hindi pwedeng yung amount kung saan galing yung mismong bangko nyo. Wala. I-blur na lang natin siya. Kuha naman yung ano nila. So, that's it. So, meron tayo ngayong 1,500 korunas. And ang conversion rate niya ay 56.59 pounds. So, ayun. So, ang pera pala nila guys ay hindi euro. Although part siya ng Europe. Ang pera niya ay koruna, Czech koruna. So, ito yung pera. Hindi virus. Yeah? Hindi daw coronavirus. Hehehe. So, ayan. Itabi mo muna sa wallet mo. Then, nag-avail din pala kami ng nag-avail lang kami ng eSIM sa Klook. So, wala pa tayong Klook app or wala pa tayong Klook something. Ano yun? Klook code. Pero hopefully soon, kapag naka-reach na tayo ng more than 5,000 subscribers, magkakaroon tayo ng chance na makapag-avail nung
ang tawag dito? Yung Klook discount code. Ayun, oh. Kasi maraming pila dyan eh. So now, paglabas nyo mismo ng Prague Airport, meron ditong public transport tickets. So, dito tayo bibili. So, Monzo muna. Kuha naman yung Monzo mo. So, yan. Buy tickets. Bibili tayo ng tickets. So, bakit half price? Ano to? So, may mga 11 zones eh. Hindi ko gets. Bakit may mga zonings? So, ang nakalagay kasi doon, may pang per days. Kaso, hindi ko naman ma-identify dito bakit mako-cover natin siya. Kailangan kasi, ang kailangan natin ay for 180 minutes lang eh. So, sige, tatanong muna tayo guys and babalikan ko kayo kasi iba itong itsura nito dun sa isa. Wait lang ha. Kasi yung isa, yung na-search natin guys, ganito din yung itsura na yellow pero ang nakalagay na 'di ba 72 hours. Siguro hindi kasi to kasali doon. 72 hours. Full price. Prague full price. Anong meaning ng Prague full price na 'yon? Kasama na ba dyan lahat? Select one current hostage. 'Di ba? So yun, wait lang, i-clarify lang muna natin. I-cut ko then balikan ko kayo. Magtatanong tayo, guys. Hello. Hi, I would just like to ask regarding the public transport machine, if we buy the 72 hours, does it include airport up until the central? Everything inside Everything, so we can tour around already. So that's just the same ticket, yeah? Trams, trains, alright. Thank you! So ayun guys, tama pala. Medyo nagpanic lang ako kasi yung nakalagay kasi dun sa isa is kakaiba. So yun, tama yung pinakita ko sa inyo kanina. So kumuha na lang ng map Kumuha ka ng map? Map ba to? Hindi. Ayan explore. Ano kasi yan mga trains. Anyway guys, this vlog naman ay guaranteed na magiging detailed siya. Medyo nalito lang ako kasi yung iba itsura nung nakita kong machine dun sa sinearchan natin kaysa dito sa machine nila dito sa airport. Kasi from the time that I went here last time, sa Prague main station tayo galing. So yeah, let's start over. So, English, let's buy tickets. Then we'll get the 72 hours. So, dalawa. And then, pay with card. So, that's 660 koruna. No receipt. Then, bayad na. Akin na yung ano. Ayan, dyan na lang. Monzo Flex. Tap na doon. Dyan. Yan, guys. Pwede dito ang card. May mga restaurants lang na hindi nag-a-approve at saka ibang stalls. So, gagamitin natin dun yung cash natin. So, ayan. Nagpiprint na siya ng tickets natin for 72 hours. I think that's it. Ayan. Tabi na muna tayo. And pakita ko siya sa inyo. So, ito guys, kailangan nyo to i-validate. Okay lang naman makita nyo to kasi tapos na to by the time na ma-post ko to. So, ayan. Piece of advice guys. Be careful lang kayo when it comes to putting your phone sa mga ganitong tickets kasi from what I've experienced for the previous travels ko sa Europe, sobrang hirap na makapagpapalit kapag hindi na to na-navigate kasi usually mga tap na dito, yung tap on, tap off, ganyan. So sobrang sensitive nito guys sa NFC tags. So yung mga phones nyo na pwede yung NFC tags, be careful kayo doon, ha? So now nandito na tayo sa labas, i-cut ko muna siya dito, then use City Mapper. City Mapper is very helpful pagdating dito. So alamin lang natin saan tayo sasakay para makapunta tayo ng train station. So balitaan ko kayo. So ayan guys,
So ngayon, i-validate na natin yung ticket natin by inserting this here. Yun, okay na siya. Ayan, validated na siya today, 9:20. Ikaw naman. Ayan. May kasama talaga ako guys, hindi nyo lang alam. Okay na? So ngayon, validated na yung ticket. Dito honesty policy lang talaga. Pero kasi naman, pag hindi ka nila nakitang nagganito, or pag nag-check sila at wala kang napakita, penalty ka. So ayun. Now mag-aantay tayo ng 4 minutes sa Nadrazi. Doon tayo ulit sasakay. Bus 100. Bus 59, bus 100 to Red Hill. And then, papunta na tayo ng Hilton. So sa Hilton pala tayo nakabook kasi member to ng Hilton Honors. So medyo may discount kami doon. Tsaka may libreng breakfast na kaya doon na kami nag-go. So ito pala, papakita ko pala sa inyo itsura ng airport kasi hindi pala tayo nakapag-video. Pakita ko lang sa inyo ng glimpse ha. Ayan guys, so nandito na tayo sa isang underground nila, parang tube sa London. At kung nakapag-Japan naman na yung ibang mga nanonood dyan sa Pilipinas, parang mga tube ng Japan naman. So, papunta na tayo sa hotel. Hindi ko na masyadong bibigyan ng discussion kung paano yung instructions papunta doon sa mismong hotel. Kasi may city mapper naman guys. If ever nasa Europe kayo, sobrang efficient ng city mapper. So yun yung gamitin nyo. Ilalagay ko dito yung picture ng app. And then follow nyo lang yung instructions. Pero ang tip lang na mabibigay ko sa inyo is, pati dito sa mga tram or sa tubes nila, sa mga underground train stations nila, hindi nyo na need na lumusot pa sa isang, parang may harang, wala nang barricades. So, like, diretso ka na lang bababa sa train station. Dun na. So, ngayon, nag-aantay na lang tayo ng train. Then, papunta na tayo sa hotel. Okay? Ayan, guys. So, nakalabas na kami. And, nilagay lang muna namin yung gamit namin sa front desk ng Hilton. Yung Hilton ay ayan sa harap. Medyo yaman-yaman tayo ngayon sa hotel natin. Pero discounted pa rin yan kasi nga siya ay nagtatrabaho sa Hilton. Kaya medyo may discount kami. So ngayon, papunta na tayo ng Charles Bridge. Doon na tayo magdi-discuss kung ano yung Charles Bridge and all. Bibigyan ko kayo ng brief discussion kung ano yung history niya. And then, tutour tayo. Then, ganun lang yung magiging sequence natin para informative siya and at the same time, ma-feel nyo yung nakikita namin. So, anong first impression mo sa Prague? Maganda. Yun lang? Wala man lang konting tawag dito, mas mahaba sa isang sentence, ganyan. Mas detailed yung mga buildings. Bago. Mas maraming kulay. Mas maayos yung yung transportation sa other countries overall sa Europe. Tama naman. Hindi mahirap sundin dito guys yung transpo nila. At saka sobrang convenient. Maganda yung place. Combination siya ng modern and historical, mga ganyan. Yan na bang 14? Hindi, 15, no? 3 minutes pa. So, baba ko na muna. Balikan ko na lang kayo pag nandun na tayo sa Charles Bridge din. Magdi-discuss pa tayo na kung ano. Okay? Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa Charles Bridge. Nung nasa likuran ko, kung nakikita nyo, ayan, yan yung bukana nung pa-Charles Bridge. Pero papasok pa tayo doon. Pero ngayon, magbibigay lang sa inyo ng konting trivia before tayo magpunta sa pinakaloob para
roam around na lang tayo talaga, okay? So, ang Charles Bridge daw pala ay medieval stone arch bridge that crosses the Vltava River. It was built in 14th century, commissioned by King Charles IV, and it's been a silent witness to centuries of Prague's history. So, Charles Bridge is more than just a bridge. It's a symbol of Prague itself. It's a must-see for any visitor to the city, and it's sure to leave a lasting impression. So, mas marami tong nangyayari dito. May mga Baroque statue din dyan sa loob. So, yun din yung mga makikita nyo. So, now, pasensya na medyo nanginginig yung boses kasi medyo malamig ngayon, guys. Ang temperature ngayon ay 2 degrees. Pero feels like -1. So, papunta na tayo ngayon doon sa pinaka-bridge, and then mag-roam around tayo, kasama ko pa rin naman kayo, okay? Ayan guys, so nandito na tayo ngayon sa pinaka Charles Bridge. So tatawid tayo hanggang doon sa kabila, and then from there makikita na natin yung mga iba't iba pang mga tourist spots dito. Actually magkakadikit lang sila. Habang nagsasalita ako, nasa harapan ko yung video para mas ma-appreciate nyo yung view over dun sa mukha ko. So, ayan. Ganda nitong mga ano, oh. Bili mo, 14th century pa yung mga ganyan. Tsaka dun sa loob, meron, oh. May nakatago sa loob. Parang prisoners. Ay, wait lang. Ayan, no? Ganda. Ito yung mga sinasabi ko sa inyong mga Baroque statues. Then, meron pa. Ayan, dikit-dikit sila dyan. Sobrang dami. So, ikat ko muna dito. Balik tayo mamaya. Mag-video lang ako para meron din tayo pang TikTok natin. Okay? Ayan guys, nandito na tayo sa medyo gitna. And, ang dami pa ding mga statue. Feeling ko mga saints and popes yung mga nandito. So, pagdating ko sa pinakagitna, bibigyan ko lang ng isang magandang montage, and then tsaka na ako magpapakita sa inyo pag nasa next spot na tayo. Okay? So, ikat ko muna dito. Ngayon naman ay papunta na tayo ng astronomical clock. Pero before anything else, kain na muna kami kasi ano oras na rin. So yan, sinasama ko lang kayo habang naglalakad kami dito sa pagtawid nyo ng bridge. Dire-diretso na lang yan. Then, papunta na kayo dun sa may astronomical clock. Pero for now, hanap muna tayo ng makakainan. Isa sa mga top reviewed ay ang Fat Cat, no? So, pupuntahan namin yun, check namin yung menu, then, kung trip namin yung food, kakain na muna tayo. So, yan, i-enjoy nyo lang yung view, ha? Meron din silang beer museum. Yeah, kasi nga, di ba, mahilig sila sa beer. So, ayan, sinasama ko lang kayo habang naglalakad tayo. Then, kakanan? Yes. Bago kaliwa. Ayan guys, yung beer museum. Pero since ako lang naman yung nagbe-beer, hindi naman nagbe-beer si RM. So, hindi kami pupunta dyan kasi sayang. Then, left? Turn left? Ito mo, gaganda ng sasakyan, no? Pwede nyo rentahan for sightseeing. Praha. Ito yata yung isa dyan sa restaurant dyan sa Lismo, no? Mga meats din pala sila, no? Hindi ko akalain na maano din sila sa meats. Kala ko pastries lang sila. So, malapit na kami sa ayan, Fat Cat Beer House. Burgers and craft beers. So,
So, tingnan lang muna natin yung menu din. Kapag okay, kakain tayo. Pag hindi, edi hindi. Merong alas 10 na, no? Wala na, alas 11 na pala. Hanggang 12. So, may eat all you can. Meron din namang may option ka dito. So, mamimili muna tayo kung ito yung kakainan natin. So, balikan ko kayo guys. Kakatapos lang namin kumain sa Fat Cat and hindi na ako nakapag-review doon ng food kasi may music. Ayan na yung clock. And now, papunta na tayo ng, okay na, astronomical clock ngayon. So, dito ko na lang bibigyan ng review. So, ang nagastos pala natin doon ay 44 pounds. Ilagay ko na lang yung conversion dyan. Pero yung conversion ay nakaayon, depende sa time na inedit ko to. So, yun yung magiging conversion rate na lumabas dyan. And, medyo pricey siya for a bread. Pero, somehow, sobrang dami naman ng serving. So, hindi ka rin talo. Pero, feeling ko, torn ako between ang mahal niya para sa meal or okay na siya dahil meal naman siya. Gets nyo ba ako, guys? So, ayun. Yun, may market pa. So, 44 pounds yung nagastos namin. So now, nandito na tayo sa may astronomical clock and didiscuss natin sa inyo kung ano yung pasikot-sikot ng astronomical clock. Kaya, cut ko muna, lipat ko sa kabilang screen para makita nyo at ma-appreciate nyo yung pinaka-old town. Nandito na tayo sa old town, guys. Ayan guys, so ngayon, nandito tayo sa harap ng, umurong ka dito. Wait lang. Ayan, andito tayo sa harap na, ayan, nasa harap na tayo ng astronomical clock. Hindi kasi kita yung clock. Yan, dito tayo ngayon magdi-discuss para kita yung clock, kasi yun yung gimbal natin. So dito sa kabila, ilalagay ko yung picture ng astronomical clock habang nagdi-discuss tayo. So tumingin ka doon. So the astronomical dial, or lagay sa likod ako ha, para makita nyo din ha. So, yung astronomical dial shown to the right, astronomical dial was built in 1410. It shows the position of the sun. Ayun yung nasa baba. Sun and moon, yung number 11. And then in the sky with the mechanical clock in the center of it. So, the first thing to examine, so, paano daw ma-reread? Wait lang guys ha. Wait lang, pause natin. Okay guys, ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba kung paano nyo siya ma-reread. Pero ilalagay ko na yung picture dito. You can just pause para mas maintindihan nyo. Unfortunately, sobrang haba na nga abutin if in case i-discuss natin siya ng buo. But as you can see, yung astronomical clock ay may corresponding siya ng reading. Pwede natin siya makita online. You just have to search it. Ilalagay ko na lang din dyan sa description below kasi malapit na rin mag 1 PM para doon sa next na labas nung mga 12 apostles. So, yun ang aabangan natin and then papakita ko siya sa inyo bago tayo mag-move forward sa ating next destination. Okay? Sumilip ka.
just... So that's it. Nakita nyo naman kung pinakita ko din at nilagay ko dyan yung video ng buong pagtunog ng astronomical clock. And sobrang ganda. Binasa din namin, nakita ko na kung saan yung link kung paano basahin yung clock. And ilalagay ko dyan sa description natin para mas maintindihan nyo. Pero to give you a brief idea, so itutok natin dyan sa kabila. So we are here sa Old Town Prague, and before tayo maglibot-libot, may mga nakita na kayo sa montage natin for sure, but definitely sorry, i-discuss ko muna sa inyo ng mabilisan, like brief discussion lang, then ipo-point out ko din kung nasaan siya, okay? So for sure naman, yung kinakatayuan natin, this is the Old Town Square. This is the heart of Prague's Old Town. Dito nangyayari yung mga barter change before, yung mga markets, yung mga cartel kung tawagin sa atin. Yung parang dito sila nagbebenta, nagpapalitan ng kanilang mga products. So dito yung nangyayari. Sa kung saan tayo nakatayo mismo. Then sa harapan naman natin, kung makikita nyo, ayan. So ayusin lang natin, sandali, yan. So that is Church of Our Lady of Tyne. This Gothic church with its distinctive twin towers dominates the Old Town Square. It's a striking landmark and a beautiful example of medieval architecture. So it's a medieval architecture, and kaya tinawag na Land of Spires ang Prague or ang Czech Republic kasi halos lahat dito guys may mga spires. Hindi lang dyan, miski doon pa sa mga kabilang mga buildings niya, meron din. So, next naman, yung Powder Tower nandun sa kabila, pero mamaya na siya. And, this one, I'm not sure kung ito yung, alam ko church din to, pero hindi ito yung Jewish quarter. So, may mga museum din dito ng Hudyo, may mga streets pa. And yung Powder Tower pupuntahan natin mamaya. Ito isa-search ko siya para ma-identify natin. Wait lang. Wait lang guys ha. So alamin natin. So search lang muna natin alin siya dito sa sa Prague. Pasensya na, ubo ako ng ubo. So, hindi niya ma-identify.
Anyway, ilalagay ko na lang, hanapin ko naman yon and for sure nakita nyo na kasi nauna yun i-show. So ngayon, maglibot na muna tayo and hanap na tayo ng spaces for picture taking. Now naman ay nandito na tayo sa nawawala, hindi kita. Ayan. Sa Prague Powder Tower. So bibigyan ko siya ng konting discussion sa inyo. So yung Powder Tower ay imposing tower was once part of the old town's fortification. Today, it offers panoramic view of the city. So ayan yung Powder Tower. So pakita ko siya sa inyo habang nagsasalita tayo. Actually, pwede yung pasukin eh. Karugtong yan ng opera house nila. So ito yung Powder Tower. Kung makikita nyo siya ng may parang mga wires, chicken wires kung tawagin. Kasi parang to prevent yung pagbagsak ng mga debris sa mga vehicle kasi nadadaanan pa rin yung ilalim niya. And karugtong niya yung opera house nila. So ayun yung pinaka-opera house nila. So may mga various concerts na nangyayari dito. And katulad nung pinuntahan natin yung sa Our Lady of Tyne, meron concert mamayang 5 PM. Doon sa isang church may concert tomorrow ng 7 PM. So talagang din dito yung mga classical. So lalo na pag nag-Vienna tayo, guys. So ayan yung itsura ng Powder Tower. Picture lang muna kami and then lipat tayo sa ating next tourist spot. Nandito na tayo sa Wenceslas Square. Isa yata to sa mga business area nila. Actually guys, I'll create 2 vlogs for today. Just for this first day natin, makakadalawang vlog tayo. Sa second vlog natin, sa part 2 ng vlog, doon ko ipapakita yung hotel and then yung night view ng Prague. Kasi pagkatapos nito, tapos na kami. So balak namin, pumunta na ako ng Starbucks, bibilin ko yung mug na pinapabili ni Kuya Toshi. And then, punta na kami ng hotel. So mamaya, lalabas kami, mga hapon na, para mapakita naman sa inyo kung ano itsura ng Prague kapag gabi. So ikutin ulit natin yung Prague mamaya, then pero with lights na. Para dalawa yung option nyo. Makita nyo rin, ma-full experience din kayo. So ngayon, dito sa may Wenceslas Square, parang may renovation. And as in, sobrang dami. Yung isang, parang binakbak nila yung daan. Totoo muna sa akin. Feeling ko ngongo na yung register ko kasi ngayon pala ngongo na yung feeling ko sa sarili ko eh. So anyhow, at least alam ko namang naiintindihan ako kasi pinipilit kong buuin yung words kahit alam ko medyo ngongo na yung dating. So ikat ko muna dito, i-montage ko yung pinaka-square, and then balitaan ko kayo afterwards, okay? Galing na tayo dun sa Narodny Museum. Yung labas lang guys, hindi na kami pumasok kasi alam nyo naman na hindi ako fan talaga ng museum in general. I can go 1 or twice sa mga museum, pero after that kasi parang I feel like it's not for me talaga. So for those people who are expecting to see inside the museum, I'm really sorry in the first place. Ngayon pa lang nahingi ako ng sorry kasi malabo talaga pumasok tayo ng museum for this trip. Talagang literal na walking trip lang yung gagawin namin and maglilibot-libot na kami para ma-relax kami. Kasi this is not really unexpected travel. Kumbaga parang hindi rin siya ganun kaplanado. Kaya although planado yung pupuntahan, pero hindi siya talaga like na foresee before na pupuntahan siya. Kaya medyo tipid din talaga kami. So ngayon, bumili lang kami nung mug ni Kuya Toshi. Nabili ko na para wala na akong problema. And it's already 2 o'clock in the afternoon.
Then ngayon ay sasakay na kami ulit ng tram para makabalik na kami sa may hotel para makapag-check-in na kami. So dito ko na ikakat yung vlog. This is the part 1 ng ating vlog. So kung nagustuhan nyo guys, do not forget to like and comment down guys and share nyo rin yung video para mas marami pa tayong ma-reach na tao. Please wait for the part 2 ng ating vlog for today, which will cover yung tour natin sa hotel, yung room tour natin, and at the same time, yung night time naman dito sa Old Town Prague. So, thank you so much and see you again sa ating part 2 ng Czech Republic vlog. Bye-bye!